Last Sunday nga din kita magisgot sa atong tema nini nga bulan breakdown to breakthrough ug miaging mga mensahe atong natalinghugan ang mga butang example sa Bible nga nagkahitabo ang breakthrough sa ilang kinabuhi, labi na katong Samaritan woman nga nagsugod gayod sa breakdown, idagan sa breakthrough ug ni breakout no ang iyang kinabuhi nga ang tuyo gayod no sa breakthrough is full betterment alang gayod sa kalambuan sa atong mga kinabuhi, advancement mo lambo gayod no magbabungahon, malipayon og tinuod nga katagbawan sa kinabuhi. Kung atong i-enumerate ang mga tao nga naka-experience og breakthrough sa Bible, daghan kayo. Sila si Job, si Joseph, si Peter, si Paul, si Jonah, makita nato nga grabe ang breakthrough sa ilang kinabuhi. Nganong nahimo silang ingana. Nganong niabot sila ana nga sitwasyon. Muna ninintak na tanaw na to ang basic nga principles of breakthrough. Breakthrough principles. Mao ni ang maggiya kanato kung saon gayod nga maka-experience kita og breakthrough. Ang atong kinabuhi magmalambuon gayod, mabungahon og malampuson, piktibo og mahimo gayod nga panalangin sa kalibutan og sa mga katawhan nining panahona. Ang atong text, pamilyar po ni kayo og ang story sa rich young ruler. Ibasa ganiya sa atong worship leader. Tanaw na to ang una gayod nga prinsipyo nga mahimo kitang ma-experience og breakthrough. Una is seek Jesus. Pangitaa gyud si Jesus. The rich young man dinhi excited kaayo to come to the Lord Jesus Christ. Nangita gyud siya. O kung atong tanawon unsay naghatag og rason nganong mangita siya tungod kay there is something sa iyahang kinabuhi nga still missing. With all that he has, no, sa tanan nga naa niya, murag tanawon nimo siya, wa nay makulang, perfect na ning tawana. Bisag asang anggulo nimo tanawon sa iyahang social life, sa iyahang physical life, sa iyahang spiritual life, kay natuman gyud niya tanan ang ingon siya ang moral law, perfect na gyud ning tawhana. Pero dagan pagit siya kang Jesus, something is missing in his life, and that is breakdown. Makarealize ganita nga something is missing sa atong kinabuhi, nga walay fulfillment and satisfaction, that is breakdown. Ug ilid ta ngadto sa Ginoo. Muna mga problema sa kinabuhi, ang mga suliran sa kinabuhi, ang katuyoan aron mo duol kita sa Ginoo. Run sa lain nga verse, kinigod nga text, naa ni sa Luke ug sa Mark usab. So dito ingon ni run gyud ang tao, ni dagan gyud paingon kang Jesus. Muna breakdown bring us closer to God and experience God. Ang tao dinhi nangita gyud, no? Munang ingon diha, if you seek Jesus, seek him with all your heart. Pangitaa gyud si Jesus sa tibok nimong kasing-kasing. Ang tao dinhi ang iyang gipangita tubag. Bisag na feel na niya ang missing piece sa iyahang kinabuhi, but still ang iyahang tuyo is ang answer ni Jesus. He's not really seeking relationship. Wala gyud siya munang usay sa itong kinabuhi, we seek the Lord because we seek favor. Di nato gisik ang relationship, fellowship. Mo nang usahay ang tubag, dili pabor sa toa, mo nang maparihata sa rich young ruler. Ang pangitaon gyud ang relasyon, no? You seek the Lord Jesus Christ, not for answers. Kayo say din niya i-reveal ang mga tubag sa atong mga pangutana. Pero ang importante is we draw nearer to His heart. Mao gina importante sa tanan. Kay mao gini missing sa tao dinhi. Mao ni ang kulang sa iyaha. Mao nang seek Him with all your heart. Then seek Him while He may be found. Ingon diha sa Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Kining taknaa, oportunidad gyud kay ni sa maong tao. A great opportunity for him to experience breakthrough. O kining opportunity usahay di na mo balik. Mao nang pangitaa gyud ang Ginoo samtang makita pa nimo siya, samtang duol pa siya. Kay moabot ang takna gayod nga wala nay opportunity. Mao nang opportunity is fleeting. It may not happen twice. Mao nang sa atong kinabuhi ang pag-awag sa Ginoo, kining mga calling sa Ginoo sa ato bringing breakdown, opportunity kayo na ma-miss na to na ay mga higayon nga di na gid na siya mo balik. The man is seeking Jesus, pero ang kamatuoran si Jesus gyud nangita niadtong tawhana. Katong nga time exact or right time gyud to. Parehas sa Samaritan woman, si Jesus gyud nangita. Parehas sa kinabuhi usab ni Zacchaeus, ang breakthrough ni Zacchaeus. Makita nimo nga si Zacchaeus may nangita ni katkat si Kamoro, pero actually ang katuyuan ni Jesus si Zacchaeus gyud nganong niagi sa ditong lugar og si Zacchaeus mo na nang kutan si kailang kaskuha kuan gid ni Jesus, he is seeking us.
Siya ginaang nangita kanato. Kita iyahang gitulak lang, no? Mao nang ang nag-initiate gud sa atong kinabuhi to experience breakthrough. Ang Ginoo gayud. Siya gid na nag-initiate sa atong kinabuhi. Wala kita. We are depraved people. Mao nang seek Him, pangitaas siya now. Kay basig mulabay ra na sa Jesus, dadi na mo balik niya ng lugar. Mao nang sa atong kinabuhi, seek Him now. Samtang duol pa siya. Kay magkalayo ta sa Ginoo, lisod na siya. Di na nato ma-feel ang iyahang nearness. Mao nang ikaduha, stay close to Jesus. Stay close. Kining sa 21, mao ni ang pinaka-challenging kaayo nga command ni Jesus. Nangutana man ang maong dato nga unsaon maadto sa gingharian sa langit, how to inherit eternal life, kinabuhing dayon. So gilid pa siya ni Jesus sa commandments, thou shalt not steal, thou shalt not lie. Pero sa pag-remind kaniya, no, nga relationship ang iyang problema. Mo nang paingon ni Jesus, usa lang gyud kulang nimo. What is lacking? Yung diha, if you want to be perfect, go sell your possession and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come follow me. If you want to be perfect, kaya ang mindset manggod sa tao, gamay lang yung kulang sa iya, hapit na siya ma-perfect, mao gid na ang iyahang hunahuna. Gamay na lay kulang, which is kung pagto ang tan-aw nimo ang kulang niya, ang iyahang love wala man day kang Jesus, which is the most important thing. Nga all these things katong iyahang pagtuman sa commandment useless kay wala gyud ang tinud-anay nga gikinahanglan niya, which is a loving relationship with the Lord Jesus Christ. O nang dinhi makita nimo nga ang maong tao pagkabati na niya na nilakaw masulubon. He left Jesus Christ. Iyahang gibiyaan si Jesus. Nibiya siya. Walk away. Likuran niya ang breakthrough. Nga kadto nga pangutana is question nga mag-breakdown sa iyaha. Pero iyahang gitalikuran. Imbes kadto nga time opportunity kaayo kaniya nga matubag ug masulbad ang tanan niyang problema sa kinabuhi, kanang missing part sa iyahang kinabuhi, no? Tungod kay ang Ginoo gayod Ginoo sa breakthrough ug bungkago niya ang chaos, confusion, lies, sin, pain, no? Mga sakit ug mga pagkagapos nato. Pero ang mga tao, wala. Ilakaw siya. Manang if you want breakthrough, stay close. Do not leave. Ayaw pagsupak sa gi-require ni Jesus. Unsa gihinungdan nganong ang tao nilakaw kang Jesus? Mao ning una, wrong view about Jesus. Paano si Jesus ang iya pag-approach teacher, no? Magtutudlo naa siya wrong understanding about Jesus Christ. Mao nang kung naa siya wrong understanding about Jesus Christ, masayop gud ang iyahang pagsabuton sa ang Ginoo. Wa na nagkadimaho ang iyahang pagsabot sa Ginoo. Mao nang makita nimo nga wa na gid magkadimaho iyang pagsabot sa Ginoo kay matarong iyang pagsabot sa balaod. Mao nang mo connect gining tanan. Jesus is the revelation of God. Misunderstanding Jesus, paingon gid ka sa kalautan because di gid ka kahibalo unsa ang Ginoo ug unsa gyud ang kamatuoran. Mao nang wrong view sayo pang iyahang pagtuo sa Ginoo. His divinity, His grace, His will. Mao nang pag-ingon niya ana, sakit kay na. Mao nay pagtuo niya sa Ginoo nga ang Ginoo authoritarian. Authoritarian ang Ginoo. Ang Ginoo modiktar, sel. Mao na ang iyahang pagsabot sa Ginoo nga ang kana nga command to crush him, no? Gubaon ang iyang kinabuhi, create panic sa iyang kinabuhi. Nga ang kamatuoran to free him, no? Nga kana nga command is not intended to destroy him but to build him up para gid unta na sa iyang kayuhan. Wa kasabot ang maong tao tungod kay wrong ang iyang understanding sa Ginoo. Nga kining command is not to destroy him but to change him. Pag-usab kaniya, usabon siya. Labi na gyud iyang kasing-kasing kay wa gyud matarong iyang kasing-kasing. Mo nang nabulabog sa paingon ni Jesus. To ang bandang iyang kasing-kasing sa iyahang bahandi. Di ba na-reveal? Wala siya kasabot niya ana. Wa niya masabtan nga kini alang gayud kaniya. Wa niya masabtan nga ang Ginoo, ang katuyuan nganong i-breakdown ta aron ma-unleash ang power nga niya kanato mugawas sa atong kinabuhi, and we can do everything. We can do all things para nang gi-claim ni Paul nga Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Wa na niya masabtan kay di man niya masabtan ang Ginoo nga pagtuo niya mawad-an siya gahom. Wa na siya kwarta, wa na siya gahom, wa na siya nahot. Nga ang kamatuoran maggamhanan siya niini to unleash the power of God inside para mo break through, no? Mugawas ang gahom sa Ginoo sa iyahang kinabuhi o kini nga power pag ma-display, pag mugawas ganin nga power sa atong kinabuhi. Power to do the impossible. Kay Ginoo ra magid makahimo ani. Mugawas ni nga power, makita nimo nga ma-display ang trabaho sa Ginoo. Ma-display ang iyahang works. Makita sa tibok kalibutan ang
and He will be glorified sa katawhan. Mo nang makita sa maong tao nga ang purpose gyud, ang purpose sa tanan. Nganong gi-create ang tao, ang kalibutan, ang tibuok, nganong naay creation, that is for His glory and honor. That is for His glory, for His pleasure. Ang maong tao wala na nasabtan nga pagtuon niya everything will revolve around Him. Para siya lang, para kaniya. Unsay maayo para kanako, Jesus, teacher. Naara siya ang kaugalingon, wala siya nagmind sa glory sa Ginoo. Nga mao ginay primero nga tumong sa atong kinabuhi to glorify God. Ang tao dinhi to glorify self. Focus ra gid sa siya ang kaugalingon, wrong understanding of who God is sa iyang kinabuhi. Nga ang tuyo gyud sa Ginoo is to display His mighty workings, makita ang iyahang gipang pamuhat. Mao nang gusto niya i-breakthrough ka kay para mo gawas ang gahom niya sa imong kinabuhi. Mao nang tinud nga breakthrough, makita gyud ang gahom sa Ginoo sa itong kinabuhi. And that is to glorify God. Mao ginay katuyuan. Dili ang breakthrough nga ang unang tuyo is para mahimo kang happy. Segunda na ang una gayod, ang glory sa Ginoo. Mao nang wa masabtan ni maong tao. Kung makita nimo sa kinabuhi sa mga tao nga naka-experience og breakthrough sa Bible, kang Job, kang Joseph, kung tanawon gid mo, dili sila ang makita. Dili ingon maayo gid si Joseph o kada kapugong gyud sa temptation. It is God's working. Maayo gyud si Paul, maayo gyud si David. Dili sila maayo tanan. Ang makita dito, makita ang gibuhat sa Ginoo nga mo resulta nga mag-glorify siya. Mao nay tinuod gayud. It's about God's glory. It's not all about us. Mao gani nang we are just instrument, no? Diri ma-unleash lang ta, kita ang instrumento sa gahom sa Ginoo nga mulabas sa atong kinabuhi. Pero kung atong tan-awon dili na kita, ang Ginoo na. Mao nang dili gud mo gawas kay usay mo angkon man gid nga kita. Remember sa setting sa triumphant entry ni Jesus, nagsakay siya og donkey. Pagsakay niya og donkey paingon didto, gipakpakan sa mga tao. Ang gipakpakan ba sa mga tao ang donkey? No, it is the Lord Jesus Christ. We are the donkey. Kita lang ang instrumento nga ang Ginoo makita ang iyaha pagkasiya sa atong taliwala. We are a donkey. We are not the king. The king naa si Jesus diha. Siya ang gitan-aw sa mga tao, dili kita. Mao na nga masabtan sa maong rich young ruler. For him everything siya ang mahimong sentro. Mao nang the man messed sa iyahang kinabuhi nga nag-revolve lang siyang kaugalingon. It's God's glory, mao kay atong first priority. Mao nang stay close to Jesus and focus on His glory. Sa atong mga problema, remember it's all about His glory. Mga kinabuhi sa Biblia tan-awon nimo nga grabe kaayo nga expression of faith. Job, di ba? Sila ni Shadrach, Meshach, Abednego, maingon sila nga bisag dili pa mi luwason sa Ginoo dinhi, bisag mga sunog pa mi. If this is to glorify God, okay, why problema? O nang makita nato nga wrong understanding of Jesus Christ, wrong understanding of God. It is God's glory. Kaya kung ang glory gani ang atong unahon, the result will be breakthrough. Unlessing God's power to change our impossible situation, mo na pinakanindot gayud. Bisag asa in our home, in our family, in our workplaces, God will unleash His power through us. And that is breakthrough. Una ang tinuod gayud, mahimo tang panalangin ngadto sa katawhan. Mahimo tang panalangin sa atong balay, sa atong mga workplaces. Kung asa ta, mo nay tinuod gayud nga nausab. Mo nay tinuod nga breakthrough. Mo nang wrong mindset man ng maong tao, pag wrong ka mo understanding sa Ginoo, mupaingon gid na sa pagbilib sa mga wrong things. Mupaingon sa wrong things nga didto pud ka mupaingon. O didto na siya sa bandi paingon. Didto na siya pahandi paingon. Ang iya karong understanding nga ang Ginoo, si Jesus dili ang tuyo para kaniya kalipay. Mao na iyang understanding, no? Kay stricto kay na nga komando, mapobre siya. Mao na iyang understanding karon ng Jesus nga mapobre siya. Wad-an siya kalipay. Wa niya masabtan nga that is not to make you miserable, kundili ang gusto gid sa Ginoo enjoyment. Pero ang enjoyment dili niya na mga butanga. Mo nang nasipyat sa maong tao. Pagtuon niya ang enjoyment diha ra gid sa kwarta, diha sa mga kalipayon sa kalibutan. Wrong view of God, wrong view of heavenly treasure. Mo na yung gani diha nga go, sell, and you have treasure in heaven.
Mao na ni ka ang iyang makita. Layo ra kaayo para kaniya ang treasure in heaven kaysa treasure of this earth. Mas nindot gyud ning treasure sa kalibutan kini mga gold, kini mga kwarta kaysa treasure tanawa ang iyang understanding. Wala na hiwi na. Mas value na sa iya ha. Wa na lami ang treasure in heaven nga kalayo ra. Layo ra kaayo. Ang iyang nakita lang sa mga tao treasure in this world. Wa na makita ang treasure in heaven. Earthly treasure versus heavenly treasure. Ug di na makita unsang value ni Jesus Christ. Nga si Jesus Christ naa kaniya ang tinod nga kalipay, naa diha kang Hesus, naa diha ang iyang gipangita, si Jesus ang iyang gipangita, dili kanang bahandi. Munang anything that will hinder us, not only money, even our position, our work, our career, katong atong desire nga murag Ginoo sa atong kinabuhi, mahimo gid na siyang babag ug mao kanay tawag nato nga diha na ang atong pagsabot nga mao kini makahatag kanato kalipay. Nga ingon si Jesus, dili wala diha ang tinuod na kalipay. Then wrong view about himself. Sayop gani ang iyang pagtanaw kang Jesus, masayop gid na iyang pagtanaw sa Ginoo. Og masayop pud ang iyang pagtanaw sa iyang kaugalingon. Wa niya masabtan ang iyang kaugalingon. Wa siya kasabot anang depravity. Pagtuo niya, he thought he was righteous. Ang matapod sa tao, mga righteous gini kay piting limang ka ng leader pa, religious leader. Sa ito pa, kumpleto na sa balaod, memorize na ang Jewish law. Yang, promising kayo ang kinabuhi. Rich, ang rich sa una sa mga Hudiyo, ang pabor sa Ginoo naa sa imuha basta rich ka. Mo na ilang pagtuo. Mo nang diha makita nimo nga mo na pagtuo sa mga tao, mo na understanding na siyang kagalingon nga ingon siya, all this I have kept, ako nang natuman tanan. No? Wag gid niya ma-recognize ang iyang kaugalingong sayo. Mo nang sa Jesus gani point sa iya sa 10 commandments sa 6 to 10, thou shall not lie, thou shall not steal. Wala sa 1. Kung mag-una si Jesus sa 1, igo na sa daan, there shall be no other gods before me. Wa manggig ka kay naa may laing God nimo ang money man. Mo nang wala gani siya gidritso ni Jesus ana. Mo nang wrong view of self makita nato. O niya ma-recognize kining gitawag kining spiritual arrogance. We think we are good kay religious ta, maayo ta, maayo ang dagan sa atong spiritual life. Mo ni delikado kaayo sa atong kinabuhi. Spiritual arrogance. No? Dili gid siya tao nga broken nga di niya ma-realize unsa gayud unsa siya. Unang kung di ta makita kang Jesus, di ta kakita pod sa atong tinuod nga kondisyon. Nga ang tao gani makakita Ginoo, mo yung kawutumi. Sa una sa Old Testament makakita Ginoo mamatay. Men sa makita ka Ginoo, mura kag struck dead tungod kay layo ra kay imong righteousness kaysa righteousness sa Ginoo. You will be able to see your wickedness. Makakita gid ka no sa imong tinuod nga pagkaikaw. Munang kining tawhana wrong view gid siyang kagalingon kay wa niya ma-realize mga butang nga naa niya nga bisa pang i-give up niya ang iyang possession, makaangkunon siya niini, losing and gaining unta ni, losing earthly treasure and gaining heavenly treasure. Wa niya na ma-acknowledge siyang kagalingon. Wa niya ma-acknowledge nga dili man unta mawala ang iyang kwarta. Dili unta mawala iyang kwarta. Ang gipangita lang ni Jesus ang iyang kasing-kasing raman. Unsaon paggamit sa iyang kwarta. How to reinvest his money. Mo nang stay close to Jesus, labi na sa atong mga kinabuhi, labi na gayud sa pressure, no? Kana nga kwan pressure kay na sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi daghang tag problema. Grabe ang pressure, no? Persecutions. Pero kini challenge ni kini. Aron makita ang iyahang miracle sa atong mga kinabuhi. Og makita nimo you will be a blessing. Pare kang Joseph makita nimo, nakita nimo panalangin siya. Si Joseph nahimong panalangin sa iyang mga katawhan, naluwas ang iyang mga katawhan, iyang mga igsoon naluwas. Nahimo siyang panalangin sa mga igsoon, no? Nahimo siyang panalangin bisan sa mga kaaway. Egyptian, mga unbeliever, na panalaginan, naluwas ang Egypt tungod kang Joseph. See the work of God. You will be a blessing. Mahimo ikang panalangin kung ikaw gayon ang imong pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Mo nang stay close to Jesus. Kung sa man magkahitabo, di nakakasabot usay sa dako sa problema, stay close. Ayaw supak, stay close. Mo nang kung kita wala namutuman sa mga pulong sa Biblia, we are getting further. Nagapalayo kita. We are living. Nagapalayo kita. Mga pulong sa Bible nga gihatag kanato ni Jesus, mga prinsipyo ni Jesus nga unta ipahimo niya kanato, be gentle, pagpaubos, forgive, kana gahi sakit lisod kayo, pero you have to obey it or else nilayo ka kang Jesus, you live di ko mao nang you are gibiyaan nimo ang blessing, gibiyaan nimo ang breakthrough. And lastly, surrender all to Jesus. This is the last principle. Surrender all to Jesus. Itugyan ang gipangayo ni Jesus, surrender ra gyud sa maong tao. Surrender, it means release.
Ang anang pulong nga surrender, release, no? Napailain na sa mga batanon, let go. Let go. I-let go na, no? Imong gibati. It means release your sense of power. Sense of power. Usahay natay kaugaling yun nga na ako'y makaya na ko na ako'y abilidad. Unya na akong maglisod na ko. Let go of your power. You are nothing. You are powerless without Jesus. No, release it. Release anang imong mga abilidad. Release anang imong mga gitawag nimo sense of strength. Wa ana, may kag strong man ko, intahon ko ana. Release. May mo nang babag self. It means release of possessions. Anything atong gipossess. Dili lang kwarta nga mahimong babag gihapon sa atong relationship sa Ginoo. We are to be stripped. Yan na mga butanga. Weakened. Walay confidence. Yan na mga butanga. Murabag, we are going to be to the end of ourselves. Kanang nanagid kas tumoy, basi mo kaugalingon nga wa na gyud ka. Diha, tubang. Release your wealth, your work, your wisdom, your pride. Kani sa tao, gusto lang ni Jesus nga i-release ka ng importante sa imong kinabuhi. Kaya pagtunin mo muna importante. Daghag mga butang nga importante sa tuwa. Could be family, it could be dili ni daotan ni mga butanga. Ang daotan diha ang atong heart tuwa dito. Mao na i-release ang gusto i-release sa Ginoo. Wala na ingon na Ginoo biyahe na imong pamilya or aron makaadto ka sa langit, panghatag na imong kwarta. Wala na ingon na sa Biblia. It is your heart ang atong kasing-kasing ang problema diha. Release. Yan ang mga butanga. Then restrain. Kanang pulong nga restrain, meaning inhibit. Ayaw na. Inhibit, control. Mo nang pulong nga surrender, it's all about control. Ang gipangita sa Ginoo, ang control. Ako na'y mag-control sa imong kinabuhi. Ayaw na pag alig-alig nga mag-control ka sa imong kinabuhi. It's an issue of control. Mo nang to follow Christ is having Christ as our master. Master, boss, siya gid ang matuman. Mo na una to kaniya nga dili kini authoritarian, kundi alang gid ni sa atong kaayuhan. Master, no, sa atong mga motibo, master sa atong mga methods and means. Lain-lain kita, gusto ginato nga mulahi pod, gusto ginato mailhan pod. Kuha gina, restrain, stop it, give it to Jesus. Ihatag na tanan, no? It's the issue of control. Tungod kay dili na sa atong kadautan. Kaya nga no, kung dili mo ihatag imong control sa Ginoo, someone will control you. I tell you. Someone will control or something will control you. See the man, pagtuon niya siya ang boss, siya ang matuman, I can do what I want. Dili ko gusto kontrolon ni Jesus. Kontrolado day sa kwarta. Di sa kahimo, hadlok siya mo, hurot yang kwarta. Control. Muna kung di nato ito ginanto control sa Ginoo, kita magbuot-buot, lain na mo control ka nato. Could be our work, our career, our relationship, money, or business. Muna na mo control, lata masayod ana. Muna ang pinakalisod nga sitwasyon sa tao nga nagtuo ta, maayo ta, pero di ay naay nag-control nato. Ignorance, no. Muna the first duty of every soul is not it to find its freedom, but to find its master. Dili pangita ang freedom, pangita imong master. Ang nindot ka master, si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nindot kay nga master. Tungod kay siya lay good. Mo nga ginaingon si Jesus nga nganong gitubag mong kundi mo og good? There is only one good. Ingnan niya ang tao. Only God is good. Munang asa man ka magmaster, sa mo kaugaling nga dili good, sa mga butang nga dili good, only God is good. Siya rin ang imong tugyanan sa tanan. Mo nang stop controlling yourself. Give it. Mo nang ang tao wala ingon nga ihatag imong kwarta, wala na kay kwarta. No, kung dili, kung love nimo si Jesus sa imong kinabuhi, ang pag-invest nimo sa kwarta controlled by His love. Mo nang ang Ginoo ang nagkontrol, dili kontrolado, no, sa spirito ni Kristo, sa gugma nga naa nimo, ang pag-dispense nimo sa imong kwarta. Ug ganahan ka basta nahigugma ka sa Ginoo, wala na ng 10%, bisan pagka ng 90%, gusto gini mo na nga magamit nga na spiritual significance, dili lang sa imong self-gratification. Because where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa kaganahan, dito magina malabay imong kwarta. Mao nang ang nag-control karon is the Lord Jesus Christ. Tungod sa imong gugma kaniya. Mao nay control, dili kay authoritarian si Jesus. Kini kwarta ha, diha ibutang ha, kini diha ibutang ha, kini dito sa ministry, dili. You are controlled by your love, ang Ginoong Jesucristo. Mo nang it means inhibit control. It means pinaka-lalom-lalom, self-denial, self-denial. Ingon diha sa Galatians, last verse, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Self-denial, it means crucifixion. You crucify. You died with Christ. Imong ilansang ang imuhang self.
aron ka ma-resurrect pare kang Jesus Christ. Munang we are identified with the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. And that is a real Christian. Because you nailed, imong gilansang ang imong self, ang imong self-desire, no? Imong kaugalingong gusto, ilansang nimo na, gusto unta na ko, pero di man gusto ni Jesus. Naigugma man ko niya. Ilansang na, stop it, restrain it, no? Put to death, mortify. Muna yung sa Bible, daghang kayo nga verse, crucify, take up the cross. Munang pulong nga surrender. Imong ilansang, no? Ang imong selfish desire, selfish ambition, self-importance. Ilansang. And that is surrender. Pag makita nimo, God will move. God will make a breakthrough. Pag makita nimo, you will be a blessing. Change will happen. Miracles will happen. Nga mga dili mahimo sa tao, mahimo nimo tungod kang Ginoong Hesukristo. Makita sa tong taliwala. And many will be blessed through you. Muna ang prinsipyo sa kinabuhi. Kung saan na to, maghimong malambo na itong kinabuhi. Ug mahimong panalangin. Ang pangutana, diha, muna ang atong tubagon kang Jesus. There is only two response. Pareha sa dato. Pareha ba ta sa dato, ang live or follow the Lord Jesus Christ. If you live, tanaw na to ang sitwasyon, nagdagan ang dato excited kay lipay kay pag-abot niya kang Jesus. Pero pag ingon ni Jesus niya ng pulong, kung saan yang he left, grieving, he grieved. Nibiya sa kang Jesus nga masulubon kayo. And that is the challenge to all of us. You want to grieve, living the Lord Jesus Christ, or to follow and have abundant, wonderful, useful life. Let us pray.